Umagang-umaga pa lang, bago pa man tuluyang sumikat ang araw, nasa kalsada na si Joaquin. Nakasuot siya ng lumang uniforme ng delivery rider, ang helmet ay nakasaklob ng husto sa kanyang ulo. Huminga siya ng malalim, pilit pinapakalma ang puso niyang kumakabog ng malakas. Hindi ito ang unang pagkakataon na gumamit siya ng disimulasyon. Bilang sisi ng Imperium Group, isang lihim pa rin sa maraming tao, lagi siyang nasa likod ng mga maskara. Pero ngayon, kakaiba ang maskarang suot niya. Masakit. Masakit dahil ito ang tanging paraan para makalapit siya sa babaeng matagal na niyang pinagsisisihan na nawala sa buhay niya. Tumingin siya sa lumang cellphone sa kanyang kamay. Ang unang order niya sa araw na ito, Tamana Sweet Treats, Barangay Masikap. Kakaibang kilabot ang naramdaman niya. Ilang taon din siyang naghanap, nagmasid mula sa malayo, ngunit ngayon, sa wakas, narito na siya. Malapit na. Nang makarating siya sa harapan ng maliit na tindahan, napakipot ang kanyang mga mata. May 3 bata ang abala sa paglalaro sa gilid ng kalsada, malapit sa tindahan. Ang isa, isang lalaki na siguro mga 8 taong gulang, ay buong siglang nagpapalipad ng kite. May isang mas bata pang lalaki, mga 6 na taong gulang, natawa ng tawa habang hinahabol ang babaeng pinakabunso, mga 4 na taong gulang pa lang. Ang ganda ng tawa ng mga bata, malaya at masaya. Ngunit nang makita niya ang mukha ng panganay, parang may kung anong humampas sa dibdib niya. Hindi niya maipaliwanag, pero may pamilyar na kaba ang sumalubong sa kanya. Mang Tony, may delivery ka na po, sigaw ng isang katrabaho. Napaigtad si Joaquin. Nagmamadali siyang bumaba sa motor at pumasok sa tindahan. Bumungad sa kanya ang pamilyar na amoy ng sariwang tinapay at kape. At doon, sa likod ng counter, nakita niya si Elena. Mas payat siya, pero mas tumingkad ang ganda niya. Ang dating mga mata niyang puno ng pag-asa ay tila may bakas ng pagod at lungkot, ngunit nandoon pa rin ang kinang ng pagiging matatag. Napakagatlabi si Joaquin. Ang sakit. Ang sakit makita siyang ganoon. Bakit niya nagawa ito sa babaeng mahal na mahal niya? Bakit sila humantong sa ganito? Good morning po, ma'am, bati niya, sinisikap patatagin ang boses. Nag-angat ng tingin si Lena. Bahagya siyang umiti, isang pilit na ngiti. Good morning din, Mang Tony. Ito na po ang order. Iniabot ni Lena ang isang malaking kahon ng pastries. Habang inaabot niya ito, nagtama ang kanilang mga kamay. Parang may kuryenteng dumaloy sa katawan ni Joaquin. Ang lambot ng balat niya, ang init ng palad niya. Parang hindi nagbago. Pero ang mga mata niya, puno ng pag-iingat. Salamat po, ma'am, sagot ni Joaquin, pilit na iniiwas ang tingin. Mahirap. Napakahirap na nasa harap mo ang taong mahal mo, pero hindi mo kayang iparamdam sa kanya kung sino ka talaga. Nang paalis na siya, narinig niya ang tawa ng mga bata sa labas. Lumabas siya ng tindahan at nagkunwaring inaayos ang motor. Pilit siyang lumingon sa mga bata. Ang panganay na si Lucas, may pagkakahawig sa kanya. Hindi lang sa mata, pati sa ngiti. Ang ikalawa, si Milo, ay abala sa paghabol sa bunso, si Bea. Nakakagulat. Ang bilis ng panahon. Bigla siyang tinapik ni Lucas sa balikat. Kuya, ang galing niyo po magpalipad ng kite, sabi ng bata, sabay turo sa kite na ipinalipad ni Joaquin kanina. Gusto niyo po maglaro? Ngumiti si Joaquin. Isang tunay na ngiti, ang una niyang ngiti mula nang bumalik siya. Pasensya na, bata. May delivery pa ako. Pero next time, ha? Promise po. Promise, sabi ni Joaquin at ginulo niya ang buhok ng bata. Naramdaman niya ang kakaibang init sa kanyang puso. Papasok na sana si Lucas sa tindahan nang tawagin siya ni Lena. Lucas, halika na. Kain na tayo. Sige po, Kuya Mang Tony, paalam ni Lucas at tumakbo papasok sa tindahan. Tiningnan ni Joaquin ang mga bata habang pumapasok sila sa tindahan at pagkatapos ay ang cellphone niya. Isang bagong abiso ng delivery. Papunta ulit sa Itamana Sweet Treats, pero sa pagkakataong ito, ang destinasyon ay ang tahanan ni Lena. Nakalagay rin ang cellphone number ni Lena sa delivery details. Napakapit si Joaquin ng mahigpit sa kanyang cellphone. Ang mga batang ito nakamukhang kamukha niya. Ang mga tanong ay nagsisimulang sumigaw sa kanyang isipan, kumakalat na parang apoy sa buo niyang pagkatao. Hindi ito basta paglalaro lang.
Hindi ito basta pagsisilbi lang. Kailangan niyang malaman. Kailangan niyang malaman ang buong katotohanan. Ang mga anak ba ni Lena ay mga anak niya rin? Napakunot ang noo ni Lena habang muling nakita ang delivery rider na si Mang Tony. Ilang araw na rin itong sunod-sunod na siya ang nagde-deliver sa kanila. Hindi naman sa nagrereklamo siya, magalang at tahimik naman ito. Pero may kung anong kakaiba sa presensya nito. Parang lagi siyang may ginugunita o kaya ay may pilit na iniiwasan. Hindi niya maipaliwanag. Hindi rin niya matukoy kung bakit tila ang mga mata nito ay may malalim na koneksyon sa kanyang nakaraan. Mang Tony, ikaw na naman, sabi ni Lena, medyo natatawa pero may halong pagtataka. Ang dami yatang order sa amin. Ngumiti si Joaquin, isang ngiting pilit na itinatago ang kaba. Nga po, ma'am. Marami sigurong may gusto ng tamis ng Tamana sweet treats. Bahagyang namula si Lena sa papuri. Naku, salamat po. Pasensya na sa abala. Hindi po, ma'am. Okay lang po, sagot ni Joaquin, habang kinukuha ang delivery bag ang mga mata niya ay saglit na napadpad sa loob ng tindahan, sa mga bata na abala sa pagguhit sa isang sulok. Napansin ni Lena ang titig nito. Mahilig po ba kayo sa mga bata, Mang Tony? Tanong ni Lena, may bahid ng pag-iingat sa kanyang boses. Nagulat si Joaquin sa tanong. Opo, ma'am. Sobra, sagot niya, at napangiti siya ng totoo habang tinitingnan ang mga bata. Ang cute po ng mga anak ninyo. Naramdaman ni Lena ang pag-init ng kanyang pisngi. Kahit gaano pa kasakit ang nakaraan, ang mga anak niya ang kaisa-isang pinagmumulan ng kanyang lakas at kaligayahan. Salamat, Mang Tony. Sila ang buhay ko. Nagpatuloy ang ganitong senaryo sa mga sumunod na araw. Si Mang Tony ang halos araw-araw na delivery rider ng Tamana Sweet Treats. Unti-unting nasasanay si Lena sa presensya nito at maging ang mga bata ay naging komportable na rin sa kanya. Si Lucas, ang panganay, ay laging lumalapit kay Mang Tony para magkwento tungkol sa kanyang pag-aaral o sa mga bagong laruan niya. Kuya Mang Tony, tingnan mo po, marunong na akong magbasa, masayang sabi ni Lucas habang ipinapakita ang librong hawak. Wow! Ang galing mo naman, Lucas, sagot ni Joaquin at ginulo ang buhok ng bata. Sa bawat pagngiti ni Lucas, parang nakikita ni Joaquin ang kanyang sarili noong bata pa siya. Ang mga mata ang kurba ng labi. Ang paninilbihan niya ay hindi na lang para makakalap ng impormasyon, para na rin makasama ang mga bata. Habang nagiging mas madalas ang interaksyon, napansin ni Lena ang ilang kakaibang detalye kay Mang Tony. Malinis ang mga kamay nito kahit delivery rider. Ang paraan ng paghawak nito sa mga gamit, ang matipid nitong pananalita, ngunit mailalim sa bawat salita. At minsan, sa tuwing magkakasama sila, parang may kung anong alaala ang kumikislap sa mga mata ni Mang Tony, alaala na siya lang ang nakakakita. Isang hapon, habang nag-aayos si Lena ng mga bagong gawang tinapay, lumapit si Mang Tony. Ma'am Lena, pasensya na po kung matanong ako, pero matagal na po ba kayo rito sa Barangay Masikap? Kumunot ang noo ni Lena. Hindi naman. Mga 8 taon na siguro. Bakit? Wala po. Parang pamilyar lang po kasi kayo. Naalala ko lang po, may nakilala akong ganoon din ang tindahan sa ibang lugar noon, mabilis na sagot ni Joaquin na halatang umiiwas. Ah, ganoon ba? Sabi ni Lena, hindi kumbinsido. Siguro nga. Marami namang katulad ko na nagtitinda ng tinapay. Nagpatuloy si Mang Tony sa pagkuha ng order, pero halata pa rin ang kanyang pagiging usyoso. Ma'am, kung okay lang po, matanong ko lang, saan ninyo po nakuha ang pangalang Tamana sa tindahan ninyo? Napatigil si Lena. Ang pangalang iyon. Ang pangalang ibinigay niya sa kanyang tindahan ay may malalim na kahulugan para sa kanya. Ito ay hango sa salitang itamana tina nangangahulugang itigil o tapusin. Gusto niyang tapusin ang nakaraan at magsimula ng bago. Ngunit sa likod ng lahat, ito rin ang pangalan na sinimulan niyang ibulong noong una siyang nasaktan. Wala lang, mabilis na sagot ni Lena, sabay talikod para ayusin ang ibang produkto. Basta gusto ko lang. Marami pa bang order, Mang Tony? Napangiti si Joaquin ng may pait. Alam niya ang sagot sa tanong na iyon. Alam niya ang lahat ng koneksyon sa mga salitang iyon. Pero kailangan niyang magpanggap na wala siyang alam. Kailangan niyang maging Mang Tony lang.
Nang gabing iyon, matapos matulog ang mga bata, naupo si Lena sa veranda ng bahay niya, kasama ang isang tasa ng kape. Pinagmamasdan niya ang mga bituin. Ang usyoso niyang kaisipan ay bumalik kay Mang Tony. May kung anong bahagi ng kanyang utak ang pilit na nagdudugtong ng mga piraso ng puzzle. Ang mga mata ni Mang Tony, ang kanyang pagiging pamilyar, ang kanyang mga tanong. Sino ka ba talaga, Mang Tony? Bigla siyang narinig na nag-uusap sa labas ng tindahan. Ang boses ni Mang Tony at ni Tatay Ben, ang matandang kartero na matagal ng kaibigan ng kanyang pamilya. Tatay Ben, kumusta na po kayo? Tanong ni Joaquin. Ikaw, Mang Tony, saan ka ba nanggaling at bakit dito ka napadpad? Sabi ni Tatay Ben, medyo may pilyong ngiti. Ang balita ko, may pinaghahanap ka rito. Wala naman po, Tay. Hanap buhay lang, sagot ni Joaquin, pilit na iniiwasan ang tanong. Narinig ni Lena ang pagtawa ni Tatay Ben, alam mo, Mang Tony, nakakatuwa ka. Para kang si Joaquin noon. Ang daming tanong pero ayaw sumagot. Alam mo bang sobrang nagdusa si Lena noong umalis ang lolo mo? Biglang nanlamig ang buong katawan ni Lena. Nanlaki ang kanyang mga mata. Joaquin. Lolo. Sobra siyang nahirapan, Mang Tony. Akala niya wala na siyang matatakbuhan. Pero lumaban siya. Ang lakas ng loob niya para buuin ang buhay niya mag-isa. Kaya huwag kang magtaka kung bakit ang lamig niya sa mga lalaki ngayon. Maraming nangyari sa kanya matapos kang mawala. Ang mga salita ni Tatay Ben ay parang kidlat na tumama kay Lena. Matapos kang mawala. Ang boses ni Tatay Ben ay malinaw sa kanyang pandinig. Ang lahat ng pagtatago ni Mang Tony, ang mga pamilyar na titig, ang mga tanong. Hindi. Hindi ito maaaring mangyari. Mabilis na bumangon si Lena at lumabas ng tindahan. Nakita niya si Mang Tony at Tatay Ben na nag-uusap sa gilid ng kalsada. Pakiramdam niya ay nahihilo siya. Ang lolo mo. Ito ba ang dahilan kung bakit pakiramdam niya ipamilyar si Mang Tony? Tatay Ben, sabi ni Lena, lumapit sa kanila, ang boses niya ay nanginginig. Napakagatlabi si Joaquin. Wala na siyang kawala. Elena, anak, may problema ba? Tanong ni Tatay Ben. Hindi pinansin ni Lena si Tatay Ben, ang mga mata niya ay nakatingin lang kay Mang Tony, puno ng pagdududa at pag-aalinlangan. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Ang takot ay unti-unting pumalit sa kanyang galit. May alam si Tatay Ben na hindi niya alam. Ano ang ibig sabihin ni Tatay Ben? Diretsong tanong ni Lena, ang boses ay mahina, halos pabulong. Sino ka ba talaga, Mang Tony? Nanatiling tikom ang bibig ni Joaquin, hindi makakibo sa tanong ni Lena. Ang mga mata niya ay nakatingin sa lupa, hindi niya kayang salubungin ang galit at pagdududa sa mga mata ng babaeng minsan niyang minahal ng labis. Narinig niya ang pagkabigla sa boses ni Tatay Ben nang marinig nito ang tanong ni Lena. Lena, anak, bakit mo naman natanong iyan? Ani Tatay Ben, halatang nag-aalala. Ngunit hindi sumagot si Lena. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatutok kay Mang Tony, naghihintay ng sagot na alam niyang magbabago sa lahat. Ang mga alaala ng nakaraan ay nagsimulang magparangalan sa kanyang isipan, ang mukha ni Joaquin, ang bawat pangako, ang bawat sulyap, at ang biglaan niyang pagkawala. Isang sakit na akala niya ay matagal nang gumaling ang unti-unting muling nag-aapoy sa kanyang dibdib. Naramdaman ni Joaquin ang bigat ng tingin ni Lena. Alam niyang ito na ang sandali. Ang sandali kung saan kailangan niyang harapin ang katotohanan. Ngunit hindi pa siya handa. Hindi pa niya natitiklop ang lahat ng puzzle pieces. Maam Lena, simula ni Joaquin, ang boses ay mababa at halos pabulong, ako po si Mang Tony lang. Nagtatrabaho lang po. Mang Tony, sabi ni Lena, at sa pagkakataong ito, may bakas na ng galit sa kanyang boses. Narinig ko ang sinabi ni Tatay Ben, ano ang ibig sabihin ng lolo mo? Bakit kanya ikinukumpara kay Joaquin? Sabihin mo sa akin, sino ka ba talaga? Bumuntong hininga si Joaquin. Lena, hindi pa ngayon. Hindi pa ako pwedeng magpaliwanag. Hindi pa, bulong ni Lena, halos sumigaw. Kung sino ka man, umalis ka na. Ayoko na ng gulo sa buhay ko. Wala akong ibang gusto kundi ang kapayapaan para sa mga anak ko. Nakita ni Joaquin ang pagpatak ng luha sa mga mata ni Lena. Ang sakit. Ang sakit na makita siyang umiiyak at mas masakit na siya ang dahilan. Yumuko siya, hindi makasagot.
Sige na, Mang Tony, sabi ni Tatay Ben na nakakaramdam ng tensyon. Baka kailangan ni Lena ng oras. Mabigat ang mga hakbang ni Joaquin habang lumalayo siya sa tindahan. Ang sakit sa puso niya ay hindi maipaliwanag. Hindi niya kayang iwan si Lena sa ganitong kalagayan, ngunit alam niyang kailangan niya pang maghanap ng katotohanan bago siya magpakita ng sarili niyang identidad. Kinabukasan, hindi nagpakita si Joaquin sa trabaho. Nagpunta siya sa isang lumang bahay sa tapat ng Imperio Group Building, ang dating tirahan ng matagal nang namatay na butler ng kanyang lolo. Dito niya narinig ang mga kwento at lihim ng pamilya Alcantara. Kinausap niya ang anak ng butler na matagal nang umalis sa serbisyo ng pamilya Alcantara, na galit sa kanyang tita Lourdes dahil sa naging trato nito sa kanyang ama. Joaquin, tanda ko pa po ang pag-alis niyo noon. Ang tita Lourdes ninyo, nag-iba ang trato sa lahat ng umalis kayo, sabi ng anak ng butler, isang matandang babae na nagngangalang Aling Perla. Sobrang higpit. Marami siyang pinapaalis na tao, lalo na yung mga malapit kayo at kay Ma'am Lena. May narinig pa nga po akong sabi-sabi na pinigilan daw niya ang mga sulat at tawag ninyo para hindi kayo magkausap. Napakunot ang noo ni Joaquin. Sulat? Tawag? Wala akong natanggap na sulat niya. At hindi rin ako makatawag. Natural lang po iyon, sir. Ang tita Lourdes ninyo may koneksyon sa lahat. Kayang-kaya niyang pigilin ang lahat ng komunikasyon. Sabi pa nga nila, may pinapagawa siyang fake news noon na kunwari ay may iba na kayong kasama para mas lalong mawala ng pag-asa si Ma'am Lena. Nabitawan ni Joaquin ang tasa ng kape na hawak niya. Ang mga salita ni Aling Perla ay parang sapak sa mukha. Ang lahat ng akala niya ay katotohanan, lahat ng pinaniniwalaan niyang rason kung bakit sila nagkahiwalay ay pawang kasinungalingan. Ang sakit. Ang sakit na makita ang sarili bilang isang tanga na nauto sa sariling pamilya. Hindi si Lena ang nagtaksil. Siya ang tinaksil. Kinaumagahan, bumalik si Joaquin sa pagde-deliver, pero sa malayo lang siya sa tindahan ni Lena. Tinitingnan niya ang babae mula sa malayo, ang sakit ay kumakalat sa bawat sulok ng kanyang dibdib. Nakita niya ang pagod sa mukha ni Lena habang abala ito sa pag-aasikaso ng mga order at pag-aalaga sa mga bata. Naramdaman niya ang matinding pagsisisi. Naalala niya ang araw na huling nagkausap sila bago siya umalis. Ang bawat pangako na binitawan niya. Ang mga plano na binuo nila para sa kanilang kinabukasan. Ang lahat ay biglang naglaho dahil sa isang scheme na hindi niya namalayan. Napagdesisyonan ni Joaquin. Hindi na siya aatras. Kung dati ay nagtago siya dahil sa takot na masira ang pangalan ng kanyang pamilya, ngayon ay haharapin niya ang lahat. Wala nang Joaquin Alcantara na magtatago. Kailangan niyang ipaglaban ang katotohanan, ipaglaban ang kanyang pamilya, ipaglaban si Lena. Umuwi si Joaquin sa kanyang penthouse unit. Habang nagpapalit siya ng kanyang delivery uniform, nakita niya ang isang envelope sa kanyang table. Hindi niya ito napansin kanina. Nakalagay doon ang isang logo ng Imperio Group, at sa ilalim nito ay may maliit na sulat kamay, "Meet me. Urgent. Lourdes." Nagtagis ang bagang ni Joaquin. Alam niyang ito na ang simula ng tunay na laban. Ang pagbabalik niya sa Imperio Group ay hindi na para magpanggap. Ito ay para kuhanin ang lahat ng ninakaw sa kanya, lalo na ang katotohanan na matagal nang itinago. Hindi mapakali si Lena. Bumalik na sa pagde-deliver si Mang Tony, pero hindi na siya dumidiretso sa tindahan nila. Sa halip, sa labas lang siya naghihintay, o kaya ay may kasamang ibang rider na siyang naghahatid ng order. Ang pakikinig niya sa usapan ni Mang Tony at Tatay Ben ay bumagabag sa kanya ng labis. Ang mga salitang kay Joaquin at ti lolo mo ay patuloy na umalinggaw sa kanyang isipan, kasama ang lahat ng pamilyar na detalye tungkol kay Mang Tony na dati ay binaliwala niya lang. Lena, anak, anong nangyayari sa iyo? Tanong ni Ate Nena, ang kapitbahay niyang mahilig magsismis pero may mabuting puso. Parang lutang kayata nitong mga nakaraang araw. Dahil ba kay Mang Tony yan? Napakunot ang noo ni Lena. Ate Nena, wala po. May iniisip lang po ako. Sus! Ang ganda-ganda mo, Lena, tapos ganyan ka pa? Bakit hindi mo nalang kausapin si Mang Tony? Mukha naman siyang mabait, pang-aasar ni Ate Nena. Tapos ang lapit pa niya sa mga bata.
Ang huling sinabi ni Ate Nena ang nagpabigat sa puso ni Lena. Totoo iyon. Ang mga anak niya, lalo na si Lucas, ay tila may kakaibang koneksyon kay Mang Tony. Iyon ang lalong nagpagulo sa kanya. Kung si Mang Tony nga ang taong iyon, paano niya haharapin ang lahat ng sakit na dinulot nito? Isang hapon, habang abala si Lena sa kusina, narinig niya ang biglang pag-iyak ni Bea. Nagtatakbo siya palabas at nakita niyang nadapa ang bata at nagdugo ang tuhod. Dali-daling lumapit si Lena, gulat at pag-aalala ang bumalot sa kanya. Bea ko, anak, okay ka lang ba? Tanong niya, habang pilit na pinapakalma ang umiiyak na bata. Biglang may yumuko sa tabi niya. Si Mang Tony. Hindi niya napansin ang pagdating nito. Ma'am Lena, ako na po. Marunong po akong mag-first aid. Kahit nagulat, hinayaan ni Lena si Mang Tony. Ang kilos nito ay mabilis at propesyonal. Kinuha niya ang first aid kit mula sa kanyang bag na pang-delivery at maingat na nilinis ang sugat ni Bea. Ang boses nito ay kalmado habang kausap ang umiiyak na bata, na tila nakalimutan na ang sakit dahil sa presensya ni Mang Tony. Ayan, Bea, tapos na. Matapang ka talaga, sabi ni Joaquin habang nilalagyan ng band-aid ang sugat. Tumahan si Bea at bahagyang umiti. Salamat po, Kuya Mang Tony. Napakislap ang mga mata ni Lena. Sa gitna ng kaguluhan niya, nakita niya ang isang bahagi ni Mang Tony na hindi niya kayang baliwalain, ang kanyang pagiging maalaga. Ngunit, hindi pa rin niya lubos na kayang magtiwala. Salamat, Mang Tony, sabi ni Lena, ang boses ay mahina. Malaking tulong ka. Wala po iyon, Ma'am Lena. Maliit na bagay, sagot ni Joaquin, na halatang umiiwas pa rin sa anumang tanong tungkol sa sarili niya. Nagpatuloy pa rin ang pagdududa ni Lena. Sino ka ba talaga, Mang Tony? Bakit ka nasa buhay ko ngayon? Pero kasabay ng pagdududa ay ang unti-unting pagtitiwala na naramdaman niya, lalo na nang makita niya ang pagmamahal nito sa kanyang mga anak. Nang gabing iyon, habang nag-aayos si Lena ng tindahan, lumapit si Ate Nena, may daladalang tsismis. Lena, may nakita ako kanina sa kanto. Nakita ko si Mang Tony na may kausap na babae, mukhang mayaman. Ang gara ng sasakyan. Tapos ang pamilyar ng mukha ng Mang Tony na iyon. Hindi ko lang matandaan kung saan ko nakita. Biglang kinabahan si Lena. Sino raw, Ate Nena? Hindi ko alam. Basta, parang ang familiar niya. Tapos parang may dumaan sa isip ko, na parang ang lalaking iyan, parang si ay ewan. Hindi ko na maalala. Pero teka, narinig ko pa, parang may sinasabi silang Imperial Group. O kung ano pa man yan. Ay, basta. Iyon lang. Nagpapabili lang ako ng tinapay, te, mabilis na sabi ni Ate Nena, at umalis na pagkatapos makuha ang order. Hindi na pinansin ni Lena ang sinabi ni Ate Nena. Ang kanyang isip ay napadpad sa isang mas lumang alaala. Isang araw, sa parke, habang nagdi-date sila ni Joaquin noon, nagkwento siya sa kanya tungkol sa isang maliit na birthmark sa balikat ng kanyang lola na halos kamukha ng isang butas sa balat ni Joaquin. Napaisip siya. Nasaan na kaya ang birthmark na iyon? Habang naglilinis siya ng counter, may napansin siyang isang bagay na naiwan ni Mang Tony. Isang maliit na bote ng hand sanitizer. Kinuha niya ito para ibalik sana kay Mang Tony. Nang hahawakan niya na sana ang bote, biglang napansin niya ang isang maliit na peklat sa likod ng palad ni Mang Tony, malapit sa wrist. Isang maliit na pahabang peklat. Parang pamilyar. Napakagatlabi si Lena. Pilit niyang inalala. Ang sakit. Ang sakit ng mga alaala. Pero hindi niya mapigilan. Ito ang peklat na natamo ni Joaquin noong naglalaro sila ng mga kalaro nila sa lumang bakuran at nadapa ito sa basag na bote. Tumigil ang mundo ni Lena. Ang peklat na iyon, nakita na niya dati. Nakita na niya iyon sa kamay ni Joaquin. Napakurap si Lena. Napapikit siya. Hindi. Hindi ito maaaring mangyari. Impossible. Kinabukasan, naramdaman ni Joaquin ang kakaibang bigat sa hangin. Alam niyang nakita ni Lena ang peklat sa kamay niya. Ang tingin nito nang umalis siya kahapon ay maihalong gulat at pagdududa. Alam niyang malapit na siyang mabuking, at ang ideyang iyon ay nagdala ng halo-halong emosyon sa kanya, kaba, pag-asa, at matinding takot. Takot na tuluyan na siyang itaboy ni Lena.
Nang araw na iyon, sadyang idinaraan ni Joaquin ang ruta ng kanyang pagde-deliver malapit sa bahay ni Lena. Nakita niya ang mga bata na naglalaro sa bakuran at si Lena na nagdidilig ng mga halaman. Ang puso niya ay kumirot. Gaano ba kahirap ang buhay niya mag-isa? Gaano niya tiniis ang lahat ng sakit para lang mabuhay ang mga anak niya? Naramdaman ni Joaquin ang matinding pagsisisi. Sana ay hindi na lang siya umalis noon. Sana ay lumaban siya. Pagkatapos ng kanyang shift, naglakas loob si Joaquin na puntahan si Tatay Ben sa kanyang bahay. Kailangan niya ng tulong. Kailangan niya ng kaalyado. Tatay Ben, may kailangan po akong malaman, diretsong sabi ni Joaquin. Tungkol po sa dati kong amo, sa Tita Lourdes ko. Napakunot ang noo ni Tatay Ben, si Lourdes? Bakit mo naman siya natanong? Hindi ko na siya nakikita nitong mga nakaraang taon. Naniniwala po ako na siya ang nasa likod ng lahat ng nangyari sa amin ni Lena, sabi ni Joaquin, puno ng galit sa kanyang boses. Siya ang nagplano para magkahiwalay kami. At alam kong may ginawa siyang paraan para hindi kami magkausap noon. Bumuntong hininga si Tatay Ben, alam mo, Hijo, noon pa man ay may naririnig na rin akong mga bulong-bulong. Si Lourdes, ubod ng ambisyon iyan para sa pamilya niyo. Gusto niya, mapunta ka sa babaeng mayaman at may pangalan. Siguro nga, siya ang may gawa niyan. Mayroon akong narinig na dati niyang assistant na nagkwento sa akin na marami raw siyang ginawa para hindi ka makapag-aral ng maayos sa abroad at para mapalayo ka sa mga tao mong mahal. Nagulat si Joaquin. Assistant? Sino po? Si Aling Perla. Naalala mo ba siya? Siya ang dating personal assistant ni Lourdes. Pero matagal na siyang nag-resign. Galit na galit siya kay Lourdes noon, kaya hindi ko na rin masyadong tinanong, paliwanag ni Tatay Ben, pero kung gusto mo ng katotohanan, hanapin mo siya. Kinabukasan, agad na hinanap ni Joaquin si Aling Perla. Pagkatapos ng ilang oras na paghahanap, nakita niya ito sa isang maliit na apartment sa kabilang bayan. Si Aling Perla, sa simula ay nag-aatubili, ngunit nang malaman niyang si Joaquin ang kaharap niya, unti-unti siyang nagsimulang magkwento. Sir Joaquin, alam kong may pinagdadaanan kayo. Hindi ko na rin po matagalan ang konsensya ko. Simula ni Aling Perla, ang boses ay nanginginig. Ang Tita Lourdes ninyo, siya po ang nag-utos na harangin ang lahat ng tawag at sulat niyo. May pinapirmahan siyang kontrata sa akin na hindi ako magsasalita, pero hindi ko na kayang itago ito. Siya rin po ang nagpakalat ng balita na may iba na kayong kasama sa abroad. At ginamit niya ang pangalan ng isang babaeng kakilala ko para lang maniwala kayo pareho ni Ma'am Lena na nagloko kayo sa isa't isa. Nanginig ang buong katawan ni Joaquin. Ang galit ay biglang sumambulat sa kanya. Ang lahat ng sakit na dinulot sa kanya at kay Lena, ay dahil sa isang manipulative na scheme ng kanyang Tita Lourdes. Ang lahat ng pagdurusa ni Lena, ang pagpapalaki nito sa mga bata ng mag-isa, ay dahil sa kasinungalingan. May naitago po ba kayong ebidensya? Tanong ni Joaquin, desperado. Umiling si Aling Perla. Wala po, sir. Agad po niyang sinira ang lahat ng papeles pagkatapos niyang magtagumpay sa plano niya. Pero naalala ko, may isang sulat kayo na hindi niya nasira. Isang lumang sulat. Ibinigay niya sa akin para itapon pero hindi ko nagawa. Nakita ko ang pagmamahal sa mga salita niyo, kaya itinago ko ito. Saan po? Tanong ni Joaquin, ang puso ay kumakabog. Hindi ko po maalala kung saan ko nalagay. Napakaraming lumang gamit ko na, sagot ni Aling Perla, nalilito. Pero tanda ko, mayroon kayong sulat na may kasamang singsing. Parang may bumalik na alaala sa isipan ni Joaquin. Ang singsing. Ang singsing na binili niya para kay Lena bago siya umalis, ang singsing na pinaplano niyang ipangsisingil sa kanya. Ito ay nasa loob ng sulat na itinago niya. Pagbalik ni Joaquin sa kanyang penthouse, isang text message ang sumalubong sa kanya. Mula kay Tita Lourdes. Joaquin, alam kong may ginagawa ka. Huwag kang gagawa ng ikapapahamak mo. Tandaan mo, may koneksyon ako sa lahat ng bagay. Napangiti si Joaquin ng may pait. Hindi na siya matatakot. Ang oras ng pagtatago ay tapos na. Panahon na para lumaban. Kailangan niyang hanapin ang sulat na iyon. Kailangan niyang patunayan ang katotohanan kay Lena. At kailangan niyang bawiin ang lahat ng ninakaw sa kanila.
Habang nagbabasa siya ng mga lumang news article tungkol sa Imperio Group, isang headline ang biglang tumambad sa kanya, Alcantara hires, Lourdes Alcantara, to chair new charity foundation for single mothers. Ang larawan ni Tita Lourdes ay nakangiti, tila isang anghel. Napaismid si Joaquin. Ang lahat ng kabutihang ipinapakita nito sa publiko ay pawang kasinungalingan. Tahimik na naglalaro si Lucas sa sala, abala sa pagbuo ng Lego castle, nang bigla niyang marinig ang boses ni Tita Lourdes mula sa opisina ni Joaquin. Kararating lang ni Tita Lourdes, at alam niyang may mahalagang pag-uusapan ang dalawa. Ayaw sana niyang makinig, pero ang boses ni Tita Lourdes ay tila may kakaibang tensyon na nakapukaw ng kanyang kuryosidad. Joaquin, ano ba ang ginagawa mo? Bakit mo pa binabalikan ang babaeng iyan? Narinig niyang sabi ni Tita Lourdes, ang boses ay matinis. Akala ko ba ay nagkaintindihan na tayo? Ang reputasyon ng pamilya Alcantara ang nakasalalay dito. Napakunot ang noo ni Lucas. Babae. Reputasyon? Hindi niya maintindihan. Tita, wag mo akong pilitin, narinig niyang sagot ni Joaquin, ang boses ay puno ng galit. Alam ko na ang lahat. Alam kong ikaw ang nagplano ng lahat para paghiwalayin kami ni Lena. Ang mga anak niya, hindi mo ba nakikita? Kamukha ko silang lahat. Kailangan kong malaman ang katotohanan. Parang may kung anong malamig na tubig ang bumuhos sa ulo ni Lucas. Nanlaki ang kanyang mga mata. Lena, mga anak niya. Kamukha ko silang lahat. Ang Lego castle sa kanyang kamay ay biglang nabitawan at nagkalat sa sahig. Ang mga salitang iyon ay umalinggaw sa kanyang isipan, paulit-ulit. Ang lalaking si Mang Tony na napakabait sa kanila. Ang Tita Lourdes na ngayon ay masama ang tono ng boses. Dahan-dahan siyang lumapit sa pintuan ng opisina, pilit na pinipigilan ang hininga. Sumilip siya. Nakita niya si Tita Lourdes na nakatayo, nakangisi ng may pagmamalaki. Oh, Joaquin, sa wakas, nalaman mo na rin pala, sabi ni Tita Lourdes, ang boses ay puno ng pang-uyam. Ako ang may gawa ng lahat. Kailangan kong protektahan ang pangalan ng pamilya Alcantara. Hindi pwedeng mapunta ka sa isang hamak na tindera ng tinapay. Hindi siya karapat-dapat sa iyo. At ang mga anak niya, kung sa iyo man iyan, mas lalong hindi dapat malaman ng lahat. Nakakahiya. Parang gumuho ang mundo ni Lucas. Ang nakakahiya. Ang kanyang ina. Sila. Hindi niya naintindihan. Ang galit ay biglang sumibol sa puso ng isang 8 taong gulang na bata. Samantala, sa tindahan, abala si Lena sa paggawa ng pastries. Pero hindi niya maiwasan ang pagdududa. Ang peklat sa kamay ni Mang Tony. Ang mga salita ni Tatay Ben ang mga mata ni Mang Tony na nagpapaalala kay Joaquin. Kailangan niyang malaman. Kailangan niyang harapin ang katotohanan, gaano man ito kasakit. Nang makita niya si Mang Tony na paparating para mag-deliver ng supplies, naglakas loob si Lena. Lumabas siya ng tindahan, diretso ang tingin, at wala nang pilit ng ngiti. Mang Tony, sabi niya, ang boses ay matatag. Kailangan nating mag-usap. Ngayon na. Nakaramdam ng kaba si Joaquin. Ang mga mata ni Lena ay puno ng pagdududa at may bahid ng galit. Alam niyang ito na ang sandali. Sige po, maam, sagot ni Joaquin na halatang nag-aalangan. Walang maam-maam, Mang Tony, sabi ni Lena, at sa pagkakataong ito, may bahid na ng emosyon sa kanyang boses. Sino ka ba talaga? Bakit mo ginagawa ito? Bakit mo ako niloloko? Narinig ng mga kapitbahay ang sigawan. Si Ate Nena ay nakasilip mula sa kanyang bintana, usyosong-usyoso. Huminga ng malalim si Joaquin. Ito na. Walang atrasan. Dahan-dahan niyang inalis ang kanyang helmet. Humaba ang kanyang buhok at ang kanyang mukha ay lumitaw. Ang pamilyar na mukha na matagal nang pilit na kinalimutan ni Lena. Elena, sabi ni Joaquin, ang boses ay puno ng sakit at pagsisisi. Ako si Joaquin. Joaquin Alcantara. Parang may bomba na sumabog sa tabi ni Lena. Nanginginig ang buong katawan niya. Ang mukha. Ang boses. Ang peklat. Lahat ay nagkonekta. Ang lalaking minahal niya, ang lalaking sumira sa kanya, ay nasa harap niya ngayon, nagpapanggap na isang delivery rider. Joaquin, bulong ni Lena, ang boses ay halos hindi marinig.
Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at galit. Paano? Paano nangyari ito? Bakit? Bakit mo ako niloko? Hindi nakasagot si Joaquin. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Biglang tumakbo si Lucas palabas ng tindahan, nakita niya si Mang Tony na nakayuko at si mama niya na umiiyak. Tumakbo siya at niyakap ang kanyang ina. Mama, anong nangyayari? Tanong ni Lucas, nag-aalala. Tumingin si Joaquin kay Lucas. Ang sakit. Ang sakit na makita ang anak niya na nag-aalala sa ina nito, at ang ina nito ay umiiyak dahil sa kanya. Lucas, anak ki. Bulong ni Lena habang niyayakap ang anak. Tumingin siya kay Joaquin, puno ng pagkamuhi. Bakit ka pa bumalik? Bakit mo kailangan sirain ulit ang buhay namin? Hindi ba sapat na ang sakit na binigay mo sa amin noon? Lena, hindi. Hindi ko intensyon na saktan ka, simula ni Joaquin, pilit na lumapit. Ngunit umiling si Lena. Umalis ka na. Ayoko nang makita ka. Wala kang karapatan sa buhay ko, at lalong wala kang karapatan sa mga anak ko. Ang bawat salita ni Lena ay parang saksak sa puso ni Joaquin. Pero hindi siya susuko. Ngayon na lumabas ang katotohanan, haharapin niya ito. Mama, wag po kayong umiyak, sabi ni Lucas habang nakatingin kay Joaquin. Ang tingin niya ay hindi na ang tingin ng isang bata na nagmamahal sa Kuya Mang Tony. May pagdududa na rin sa mga mata niya. Narinig niya ang sinabi ni Tita Lourdes. Tiningnan ni Lena si Joaquin, ang kanyang mga mata ay puno ng apoy. Umalis ka. Ngayon na. Kung sino ka man at anuman ang gusto mo, lumayo ka sa amin. Umuwi si Lena sa bahay, ang mga luha ay umaagos sa kanyang mukha. Niyakap niya si Lucas, na umiiyak din, nalilito sa biglaang gulo. Ang mga salita ni Joaquin, ang pagkakakilanlan nito bilang Imang Tony, at ang mga alaala ng nakaraang pait, ay umalinggaw sa kanyang isipan, nagdudulot ng matinding sakit. Bakit? Bakit ngayon pa siya bumalik? Mama, wag na po kayong umiyak, bulong ni Lucas, habang pinupunasan ang luha ng ina. Okay lang po tayo. Nandito naman po ako. Niyakap ng mahigpit ni Lena si Lucas. Ang kanyang mga anak ang tanging pinagmumulan ng kanyang lakas. Sila ang dahilan kung bakit siya bumangon at lumaban pagkatapos siyang iwan ni Joaquin. Naalala ni Lena ang bawat detalye ng nakaraang 8 taon. Ang paghihirap niya nang malaman niyang nagdadalang tao siya. Ang pagtatago niya sa kanyang pamilya at sa pamilya Alcantara, ayaw niyang maging problema at magdala ng kahihiyan. Ang bawat gabing halos wala siyang tulog, nagtatrabaho ng husto, at nag-aalaga ng mga anak. Ang bawat pagsubok na kanyang nilampasan ng mag-isa. Ang sakit ng pagdududa kung may kakayahan siyang maging mabuting ina. Nag-ring ang cellphone ni Lena. Si Joaquin. Agad niya itong pinatay. Ayaw niyang kausapin ang lalaking sumira sa kanya. Ang galit at pagkamuhi ay biglang sumambulat sa kanya, mas matindi kaysa kailanman. Naisip niya ang lahat ng sakripisyo niya. Bakit ngayon pa siya bumalik? Para sirain ang kapayapaan ng kanyang mga anak? Mama, bakit po tayo umiiyak? Tanong ni Milo, ang bunsong lalaki, habang kinukusot ang kanyang mga mata. Wala, anak, sabi ni Lena, pilit nang umiti. May masakit lang sa tiyan ni Mama. Pero nakita ni Lucas ang pilit ng ngiti ng ina. Alam niyang may tinatago ito. Kinabukasan, habang nasa tindahan si Lena, dumating si Tita Lourdes. Nagulat si Lena sa pagdating nito. Isang matikas na babae, mayaman at mukhang sopistikado. Tumingin si Tita Lourdes sa paligid ng maliit na tindahan, tila hinuhusgahan ang lahat. Lena, tama ba? Tanong ni Tita Lourdes, ang boses ay kalmado ngunit may pangingibabaw. Ako si Lourdes Alcantara, ang tiyahin ni Joaquin. Napakunot ang noo ni Lena. Anong ginagawa niyo rito? Nalaman ko ang nangyari. Narinig ko ang lahat ng sinabi ni Joaquin sa iyo, sabi ni Tita Lourdes, at umupo sa isang bakanting silya. Gusto ko lang malaman mo na hindi ako sang-ayon sa mga ginawa niya. Ang pagpapanggap niya bilang delivery rider. Nakakahiya. Hindi iyan ang ugali ng isang Alcantara. Napakagatlabi si Lena. Nagsimulang kumalat ang laso ng pagdududa sa kanyang isipan. Siguro nga, tama si Tita Lourdes. Siguro nga, ginagawa lang ni Joaquin ang lahat para sa kanyang sarili.
Ang totoo, Lena, patuloy ni Tita Lourdes, hindi ko maintindihan kung bakit kanya pa binabalikan. Ilang taon na ang lumipas. May sarili ka ng buhay at may mga anak ka na. Hindi ba mas mabuti kung manatili na lang kayo sa inyong sariling mundo? Para sa kabutihan ng mga bata, hindi ba? Naramdaman ni Lena ang panunuya sa boses ni Tita Lourdes. Ang mga salita nito ay tila punyal na tumatama sa kanyang puso. Hindi ko naman po siya pinabalik, mahinang sagot ni Lena. Ayoko na po ng gulo sa buhay ko. Mabuti naman kung ganoon, sabi ni Tita Lourdes, umiti ng pilit. Ang totoo, Lena, nag-aalala lang ako sa mga bata. Kung totoo man na sila ang mga anak ni Joaquin, hindi sila pwedeng lumaki sa ganitong kapaligiran. Kailangan nila ng tamang pag-aaruga, tamang pagpapalaki. Alam mo, bilang tiyahin niya, may responsibilidad ako sa kanila. Nanlaki ang mga mata ni Lena. Ano ang ibig sabihin nito? Hindi ito maaaring mangyari. Anong ibig niyong sabihin? Tanong ni Lena, ang boses ay nanginginig. Ang ibig kong sabihin, Lena, ay kailangan nating pag-usapan ang kinabukasan ng mga bata, sabi ni Tita Lourdes, ang ngiti ay nagiging mas malalim. Bilang parte ng pamilya Alcantara, may karapatan silang magkaroon ng magandang buhay. At handa akong maglaan ng lahat ng kailangan para doon. Maaaring ikaw ay hindi na angkop na maging taga-alaga nila. Parang may humampas sa ulo ni Lena. Gustong agawin ni Tita Lourdes ang kanyang mga anak. Ang kanyang mga anak, ang bunga ng kanyang paghihirap, ang kanyang buong buhay. Hindi, sigaw ni Lena, tumayo. Hindi niyo po sila makukuha sa akin. Akin sila. Hindi niyo po alam ang pinagdaanan ko para lang mapalaki sila. Hindi ko po sila ibibigay sa inyo. Tumayo rin si Tita Lourdes. Lena, mag-isip ka ng mabuti. Para sa kabutihan ng mga bata. Hindi mo naman siguro gustong makita silang magdusa, di ba? Kung ayaw mong ibigay sila sa amin ng maayos, may iba kaming paraan para makuha sila. Lumabas si Tita Lourdes ng tindahan, iniwan si Lena na nanginginig sa galit at takot. Ang mga salita ni Tita Lourdes ay nagpatindi sa kanyang pagkamuhi kay Joaquin. Sigurado siyang ito ang plano ng dalawa. Gusto nilang agawin ang mga anak niya. Hindi. Hindi siya papayag. Niyakap ni Lena ang kanyang sarili, pilit na pinipigilan ang pagluha. Ang lahat ng sakit, lahat ng pagdurusa, lahat ng hirap ay biglang bumalik. Ang kanyang puso ay puno ng kawalan ng pag-asa. Paano niya lalabanan ang isang makapangyarihang pamilya tulad ng mga Alcantara? Hindi mapakali si Joaquin sa penthouse niya. Ang mga salita ni Lena na puno ng galit at pagkamuhi ay patuloy na umalinggaw sa kanyang isipan. Alam niyang nasasaktan niya si Lena, at mas masakit na makita ang takot sa mga mata nito nang dumating si Tita Lourdes. Hindi na niya kayang manatili sa dilim. Kailangan niyang lumaban, hindi lang para sa sarili niya, kundi para sa pamilya na ninakaw sa kanya. Kinuha niya ang cellphone niya at tinawagan si Tatay Ben. Tatay Ben, kailangan ko po ang tulong ninyo. Kailangan kong mahanap ang sulat na iyon. Ang sulat na may kasamang singsing. Ito lang ang makapagpapatunay ng pagmamahal ko kay Lena. Hijo, alam kong importante yan sa iyo, sagot ni Tatay Ben sa kabilang linya. Pero ang dami ko ng lumang gamit. Hindi ko na matandaan kung saan ko nailagay. Pero hahanapin ko. Pangako. Salamat po, Tatay Ben, sabi ni Joaquin at may bahid ng pag-asa sa kanyang boses. Kinabukasan, nagpunta si Joaquin sa opisina ni Tita Lourdes sa Imperio Group. Hindi na siya nagpaalam. Diretso siyang pumasok, ang mukha ay seryoso at puno ng determinasyon. Nagulat si Tita Lourdes sa biglaang pagdating ni Joaquin. Joaquin, anong ibig sabihin nito? Hindi ka dapat narito. Tita, alam ko na ang lahat, diretsong sabi ni Joaquin, ang boses ay matatag. Alam ko ang lahat ng ginawa mo para paghiwalayin kami ni Lena. At alam ko rin ang plano mong agawin ang mga anak niya. Hindi ako papayag. Natawa si Tita Lourdes, isang tawang puno ng pang-uyam. Anong sinasabi mo? Nag-aalala lang ako sa kinabukasan ng pamilya natin. Hindi pwedeng mapunta sa isang tindera ng tinapay ang mga Alcantara. Lalo na kung may dugong Alcantara ang mga batang iyon, kailangan silang lumaki sa tamang kapaligiran. Walang tamang kapaligiran kung ito ay puno ng kasinungalingan at panlilinlang, tita, sagot ni Joaquin, ang galit ay unti-unting sumisiklab.
Hindi mo ba naiisip ang sakit na dinulot mo sa amin? Sa akin at lalo na kay Lena at sa mga bata. Tumayo si Tita Lourdes at lumapit kay Joaquin. Joaquin, huwag kang magpapadala sa emosyon mo. Ako ang nakatatanda rito. Ginawa ko lang ang sa tingin ko ay tama para sa kapakanan mo at ng pamilya Alcantara. Tama, sabi ni Joaquin, nanginginig ang kanyang kamao. Ang sirain ang buhay ng isang tao at angkinin ang mga anak niya. Iyan ba ang tama para sa iyo, Tita Lourdes? Nagring ang cellphone ni Tita Lourdes. Sinagot niya ito at lumayo ng kaunti kay Joaquin. Narinig ni Joaquin ang ilang salita, okay, Attorney Santos. Ipadala na ang notice. Kailangan natin itong matapos kaagad. Napakunot ang noo ni Joaquin. Notice. May kung anong masama ang naramdaman niya. Tita, anong notice ang pinag-uusapan mo? Tanong ni Joaquin, agad na lumapit kay Tita Lourdes nang matapos ito sa pagtawag. Ngumiti si Tita Lourdes, isang ngiting matagumpay. Wala ka na doon, Joaquin. Basta, ginagawa ko lang ang dapat kong gawin para sa ikabubuti ng lahat. Lalo na ng mga bata. Dapat ay nasa pamilya Alcantara sila. Napuno ng pagkabahala si Joaquin. Kung may balak si Tita Lourdes na agawin ang mga bata, kailangan niyang kumilos ng mabilis. Hindi na niya hahayaang saktan pa nito si Lena. Umalis si Joaquin sa opisina ni Tita Lourdes, ang puso ay puno ng galit at takot. Agad siyang nagpunta sa isang coffee shop malapit sa bahay ni Lena. Nagtago siya sa isang sulok, tinitingnan ang tindahan ni Lena mula sa malayo. Nakita niya si Lena na abala sa paggawa ng tinapay, ang mukha ay may bakas ng lungkot at pagod. Ang mga bata ay naglalaro sa loob ng tindahan, walang kamalay-malay sa mga nangyayari. Naramdaman ni Joaquin ang matinding kirot sa kanyang dibdib. Ginawa niya ang lahat para balikan si Lena at ang mga anak niya, pero tila lalo lang niyang ginugulo ang buhay nila. Hindi niya maintindihan kung paano niya maitutuwid ang lahat. Biglang nagring ang cellphone ni Joaquin. Si Tatay Ben agad niya itong sinagot. Hijo, may nakita ako, sabi ni Tatay Ben, ang boses ay puno ng kaba. May nakita akong lumang box sa ilalim ng lumang aparador ko. Akala ko ay basura na, pero naalala ko, ito ang kahon ng mga lumang gamit na ibinilin sa akin ni Aling Perla noon. Mayroon siyang sinabi na may lumang sulat daw doon na nanggaling sa iyo. Tingnan mo kaagad. Nanginig ang mga kamay ni Joaquin. Ang sulat. Ang patunay. Salamat po, Tatay Ben. Pupunta po ako dyan ngayon din. Agad na tumakbo si Joaquin papunta sa bahay ni Tatay Ben. Ang pag-asa ay biglang bumalik sa kanyang puso. Ito na. Ito ang kaisa-isang paraan para patunayan niya ang kanyang sarili kay Lena. Nakatayo si Lena sa harap ng salamin, pilit na pinapakalma ang kanyang sarili. Ang mga mata niya ay mugto mula sa magdamag na pag-iyak. Hawak niya ang isang envelope na naglalaman ng isang legal na abiso mula sa mga Alcantara. Motion for paternity and custody. Gusto nilang agawin ang kanyang mga anak. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binabasa ang bawat salita, bawat talata. Para sa kabutihan ng mga bata, basa niya ng malakas sa sarili, puno ng pait. Para sa kabutihan ng mga Alcantara. Hindi para sa mga anak ko. Biglang nagring ang cellphone niya. Numero ni Joaquin. Hindi niya sinagot. Ang galit ay biglang sumambulat. Paano nagawa ni Joaquin na maging kasabwat sa ganitong kalupitan? Ito ba ang dahilan ng kanyang pagbabalik? Para agawin ang mga bata na pinaghirapan niyang palakihin mag-isa? Mama, bakit ka po umiiyak? Tanong ni Bea na nagising sa ingay. Lumapit ang bata kay Lena at niyakap siya. Napayakap si Lena kay Bea at bumalik ang mga luha niya. Wala, anak. May masakit lang kay Mama, pilit niyang sabi. Dumating si Lucas at Milo. Mama, okay ka lang po ba? Tanong ni Lucas, at nakita nito ang envelope sa kamay ng ina. Tumingin si Lucas sa ina, puno ng pag-aalala. Kinabukasan, habang nasa tienda si Lena para bumili ng mga sangkap sa tinapay, nakita niya ang isang tabloid na nakakalat sa isang sulok. Nakita niya ang kanyang sariling mukha sa harap na pahina. Ang headline ay nagpagulat sa kanya, Alcantara hears alleged secret family, is the single mother gold digger. Nabitawan ni Lena ang basket ng gulay. Nanlamig ang kanyang buong katawan. Ang kanyang mukha. Ang headline.
Isang malaking larawan niya na kinuha habang nagtatrabaho siya sa tindahan. Sa ibaba, may litrato ni Tita Lourdes na nakangiti. Nako, Lena, nakita mo na ba yan? Sabi ni Ate Nena, na naglalakad din sa tienda. Ang tindi ng Tita Lourdes na iyan. Grabe. Hindi nakasagot si Lena. Ang kanyang mga mata ay nanatili sa headline. Gold digger. Ang lahat ng paghihirap niya, ang bawat patak ng pawis, ang bawat luha na ibinuhos niya para lang mabuhay ang kanyang mga anak, ay biglang binastos. Siya, isang gold digger. Ang sakit. Ang sakit na parang sinaksak siya ng libo-libong punyal. Umuwi si Lena sa tindahan, ang mga paa ay nanghihina. Ang kanyang puso ay puno ng galit at kawalan ng pag-asa. Paano nangyari ito? Paano niya haharapin ang mga tao? Paano niya ipagtatanggol ang kanyang sarili at ang kanyang mga anak mula sa ganitong uri ng kasinungalingan? Biglang nagring ang cellphone ni Lena. Si Joaquin ulit. Sumagot siya, ang boses ay nanginginig sa galit. Anong gusto mo, Joaquin? Sigaw ni Lena. Hindi pa ba sapat ang lahat ng ginawa mo sa akin? Ngayon, ginamit mo pa ang pamilya mo para sirain ako sa publiko. Para agawin ang mga anak ko. Lena, hindi. Wala akong alam dyan, sagot ni Joaquin, ang boses ay puno ng pagkabahala. Kagagaling ko lang kay Tatay Ben at nalaman ko ang balita. Hindi ko iyan ginawa. Hindi ako ang nagpakalat niyan. Alam kong si Tita Lourdes ang nasa likod niyan. Huwag mo akong lokohin, Joaquin, sigaw ni Lena. Kayo ang may gawa ng lahat ng ito. Kayo ang gustong kumuha sa mga anak ko. Hindi ko kayo papayagan. Lalaban ako. Maski mawala ang lahat sa akin, hindi ko kayo ibibigay. Ibinaba ni Lena ang telepono. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit ang kanyang puso ay puno ng matinding determinasyon. Mawala na ang lahat sa kanya, wag lang ang kanyang mga anak. Ang kanyang mga anak ang buhay niya. Handa siyang gawin ang lahat para sa kanila. Kahit labanan pa ang buong pamilya Alcantara. Nang gabing iyon, hindi nakatulog si Lena. Niyakap niya ang kanyang mga anak habang natutulog sila, at pinangako sa kanyang sarili na hindi niya hahayaang may kumuha sa kanila. Ang kanyang tienda ay tahimik, ang mga ilaw ay patay, pero ang kanyang isipan ay puno ng mga plano para lumaban. Alam niyang nagsisimula na ang tunay na laban. At siya, si Elena Santos, ay handang-handa ng lumaban. Nanginginig ang mga kamay ni Joaquin habang hawak ang lumang sulat. Ito ang patunay. Ito ang katotohanan na matagal nang itinago. Sa loob ng sobre ay ang sulat na isinulat niya para kay Elena bago siya umalis, puno ng pagmamahal at paghingi ng tawad, kasama ang isang maliit na engagement ring. Hindi siya nag-aksaya ng panahon. Oras na para lumaban. Tinawagan niya ang personal assistant niya sa Imperium Group. I-set up mo ang isang press conference sa lalong madaling panahon. Ngayon mismo. Sa main hall ng Imperium. Lahat ng media gusto kong nandoon. Napaka-urgent. Habang naghahanda, narinig niya ang news report sa GE tungkol sa tabloid article na kumalat. Ang pagtawag kay Elena na gold digger. Ang pagkabasto sa babaeng minahal niya ng sobra. Ang galit ni Joaquin ay umabot sa sukdulan. Handa siyang gawin ang lahat para linisin ang pangalan ni Lena at ipagtanggol ang kanyang pamilya. Samantala, sa bahay ni Lena, umiiyak siya. Ang kanyang mga anak ay nag-aalala sa kanya. Hindi niya alam kung paano niya haharapin ang lahat. Ang tienda ay tahimik, walang customer, at ang lahat ay tila hinuhusgahan siya. Mama, huwag ka na pong umiyak, sabi ni Lucas, habang yakap siya. Hindi naman po totoo ang sinasabi nila. Alam ko, anak, bulong ni Lena, puno ng pait. Pero paano natin ipapakita sa kanila na hindi totoo? Nang gabing iyon, habang nanonood sila ng DC, biglang may breaking news. Lumabas sa DC ang logo ng Imperium Group. Nakita nila si Joaquin. Nakasuot ng formal na damit, ang mukha ay seryoso. Nasa likod niya ang logo ng Imperium Group. Magandang gabi po sa inyong lahat, simula ni Joaquin, ang boses ay malakas at malinaw. Narito po ako ngayong gabi upang linawin ang mga issue na kumakalat tungkol sa akin at kay Ms. Elena Santos. Nanlaki ang mga mata ni Lena. Ano ang gagawin ni Joaquin?
Ang lahat ng lumabas sa mga tabloid at balita na nagpapakalat ng kasinungalingan laban kay Ms. Elena Santos ay pawang walang katotohanan, patuloy ni Joaquin. Ang lahat ng iyon ay pinlano at isinagawa ng aking tiyahin, si Lourdes Alcantara, upang sirain ang pangalan ni Ms. Santos at agawin ang kanyang mga anak. Nagulat si Lena. Hindi niya inaasahan ang pag-amin ni Joaquin. Si Ms. Elena Santos po ang ina ng aking mga anak, sabi ni Joaquin, at lumabas sa screen ang larawan ni Lucas, Milo at Bea. Siya ang babaeng minahal ko ng labis, at siya ang babaeng pinaghiwalay sa akin ng sapilitan ng aking sariling tiyahin. Isang commotion ang nagsimula sa press conference. Nagtanong ang mga reporter, nagulat ang lahat. Noong mga nakaraang taon, sapilitan akong ipinadala sa abroad ng aking tiyahin. Pinigilan niya ang lahat ng aming komunikasyon. Nagpakalat siya ng mga maling impormasyon upang maniwala ako na niloko ako ni Lena, at upang maniwala rin si Lena na tinalikuran ko siya, paliwanag ni Joaquin, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit at sakit. Ngunit ang lahat ng iyon ay kasinungalingan. Wala akong ginawa kundi ang hanapin siya, at nang makita ko siya, nakita ko rin ang mga anak ko. Kasabay ng kanyang pahayag, dahan-dahang lumakad si Tatay Ben papunta sa podium. Hawak niya ang isang lumang sobre. Ako po si Ben Santos, isang kartero na matagal ng kaibigan ng pamilya Alcantara at ni Elena, sabi ni Tatay Ben, at mayroon akong ebidensya na magpapatunay sa lahat ng sinasabi ni Joaquin. Ibinigay ni Tatay Ben ang sulat kay Joaquin. Kinuha ni Joaquin ang sulat at dahan-dahan niya itong binuksan. Binasa niya ang sulat ng malakas. Ang bawat salita ay puno ng kanyang pagmamahal at paghihinagpis noong panahong sapilitan siyang pinalayo kay Lena. Lena, kung nababasa mo ito, gusto kong malaman mong mahal na mahal kita, basa ni Joaquin. Hindi ako kailanman susuko sa iyo. Babalik ako. At kapag bumalik ako, ipapakasal kita. Pagkatapos basahin ang sulat, inilabas ni Joaquin ang isang maliit na singsing mula sa loob ng sobre. Isang simpleng singsing na may malalim na kahulugan. Ito ang singsing na binili ko para kay Elena bago ako umalis, sabi ni Joaquin, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Ito ang patunay ng aking pagmamahal. Hindi ako kailanman tumalikod sa kanya. At ngayon, ipinapangako ko sa inyong lahat, hindi ko na siya kailanman bibitawan. Nag-ingay ang buong press conference. Ang mga reporter ay nagulat at abala sa pagkuha ng mga litrato. Samantala, sa bahay, nanginginig si Lena habang pinapanood ang lahat. Ang luha ay biglang umagos. Hindi luha ng kalungkutan kundi luha ng ginhawa. Luha ng pag-asa. Ang sulat. Ang sing-sing. Lahat ng pagdududa niya ay biglang naglaho. Hindi siya niloko ni Joaquin. Biktima rin siya. Mama, totoo po ba ang sinasabi ni Papa? Tanong ni Lucas. Ang mga mata ay puno ng pag-asa. Hindi nakasagot si Lena. Tumayo siya, ang puso ay puno ng halo-halong emosyon. Gusto niyang tumakbo kay Joaquin. Gusto niyang yakapin siya. Biglang pumasok si Tita Lourdes sa press conference, puno ng galit. Joaquin, anong ginagawa mo? Sinisira mo ang pangalan ng pamilya Alcantara. Ngunit huli na. Ang katotohanan ay lumabas na. Ang lahat ng kasinungalingan ay nabunyag. Agad na umalis si Joaquin sa press conference, tumakbo siya palabas ng Imperium Building. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Kailangan niyang makita si Lena. Kailangan niyang yakapin ang kanyang pamilya. Nakatayo si Lena sa labas ng Tamana Sweet Treats, ang mga kamay ay nanginginig habang pinapanood ang nagaganap sa gihi sa loob ng tindahan. Ang mga salita ni Joaquin, ang sulat, at ang singsing ay patuloy na bumabalik sa kanyang isipan. Ang kanyang galit ay unti-unting napalitan ng pagkabigla at pagkatapos ay matinding pagsisisi. Gaano karami ang nasayang nilang panahon dahil sa kasinungalingan? Nang makita niya si Joaquin na tumatakbo papalapit sa kanya, ang puso ni Lena ay kumabog ng napakabilis. Ang mga mata ni Joaquin ay puno ng pag-asa at pagmamahal, ngunit may bakas din ng sakit. Ito ang Joaquin na kilala niya. Ang Joaquin na minahal niya. Lena, sabi ni Joaquin nang makalapit. Ang kanyang boses ay nanginginig. Patawarin mo ako. Sana ay naniwala ka sa akin. Sana ay lumaban ako noon. Tumingin si Lena sa mga mata ni Joaquin, ang luha ay umagos sa kanyang pisngi.
Joaquin, bulong niya, ang boses ay halos hindi marinig. Bakit? Bakit ngayon lang? Bakit mo hinayaan na mangyari ang lahat ng ito? Umiling si Joaquin. Wala akong alam. Pinaniwala ako ni Tita Lourdes na ikaw ang nag-iwan sa akin. Pinigilan niya ang lahat ng aming komunikasyon. At noong nagpunta ako sa ibang bansa, patuloy siyang nagpakalat ng mga kasinungalingan. Niyakap ni Lena ang sarili at patuloy na umiyak. Ang sakit. Sobrang sakit ng pinagdaanan ko. Ang magpalaki ng mga anak ng mag-isa habang iniisip na tinalikuran mo ako. Ang akala ko, ako lang ang nagkamali. Hindi ikaw ang nagkamali, Lena, sabi ni Joaquin, at dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ni Lena. Ako ang nagkamali. Sana ay lumaban ako. Sana ay hindi ako sumunod sa kanya. Patawarin mo ako, Lena. Patawarin mo ako sa lahat ng sakit na dinulot ko sa iyo. Tiningnan ni Lena ang mga mata ni Joaquin. Ang pagmamahal niya para sa lalaking ito ay hindi kailanman nawala. Nandoon lang, natabunan ng sakit at pagdududa. Pero ngayon, unti-unti itong lumalabas. Mahal mo ba talaga ako, Joaquin? Tanong ni Lena, ang boses ay mahina. Mahal na mahal, Lena, sagot ni Joaquin at lumuhod siya. Hindi ka nawala sa puso ko kahit kailan. At ngayon na alam ko na ang lahat, hindi ko nahahayaang may makapaghiwalay pa sa atin. Patawarin mo ako, Lena. Naramdaman ni Lena ang pag-init ng kanyang puso. Unti-unti niyang naramdaman ang pagpapatawad. Ang sakit ay nandoon pa rin, ngunit kasabay nito ay ang pag-asa. Tumayo ka, sabi ni Lena, at tinulungan niyang tumayo si Joaquin. Hindi lang ikaw ang nagkamali. Nagkamali rin ako. Naniwala ako sa mga kasinungalingan. Hindi ako naging matapang para magtanong. Biglang lumabas si Lucas mula sa tindahan, kasama sina Milo at Bea. Lumapit siya kay Joaquin at hinila ang lailayan ng damit nito. Papa, bulong ni Lucas, ang mga mata ay puno ng kuryosidad at pag-asa. Lumuhod si Joaquin at niyakap ng mahigpit si Lucas. Ang luha ay umago sa kanyang pisngi. Anak, bulong niya. Patawarin mo ako, anak. Matagal kang nawala sa buhay ko. Niyakap din ni Milo at Bea si Joaquin. Ang pamilya ay muling nabuo sa gitna ng lahat ng kaguluhan. Kinabukasan, habang nag-aayos si Joaquin ng kanyang office sa Imperium Group, dumating si Tita Lourdes. Ang kanyang mukha ay hindi na ang dating matigas at puno ng kayabangan. May bakas na ng pagsisisi at pagkapahiya. Joaquin, sabi ni Tita Lourdes, ang boses ay mababa. Gusto kong humingi ng tawad. Sa lahat ng ginawa ko sa iyo at kay Elena. Nagkamali ako. Ang akala ko ay tama ang ginagawa ko para sa pamilya natin. Pero nasira ko ang buhay ninyo. Tiningnan ni Joaquin si Tita Lourdes. Mahirap magpatawad pero alam niyang kailangan niya itong gawin. Tita, nasaktan mo kami ng sobra, sabi ni Joaquin. Pero handa akong magpatawad. Sana ay matuto ka sa mga pagkakamali mo. Salamat, Joaquin, sabi ni Tita Lourdes, ang kanyang boses ay nanginginig. Gagawin ko ang lahat para bumawi sa inyo. Lalo na sa mga bata. Pagkatapos noon, pumunta si Joaquin sa Tamana Sweet Treats. Nakita niya si Lena na abala sa paggawa ng tinapay. Lumapit siya kay Lena at kinuha ang singsing na inilabas niya sa press conference. Lena, sabi ni Joaquin, lumuhod siya sa harap ni Lena. Ang mga mata niya ay puno ng pag-asa. Noong una, ipinangako ko ito sa iyo. Pero hindi ko natupad. Ngayon, gusto kong tuparin ang pangakong iyon. Gusto kong ikaw ang makasama ko habang buhay. Magpakasal tayo. Ang puso ni Lena ay kumabog ng napakabilis. Ang mga luha ay umago sa kanyang pisngi. Hindi siya nag-atubili. Niyakap niya si Joaquin ng mahigpit. Isang buwan ang lumipas mula nang ibunyag ni Joaquin ang lahat. Ang buhay ni Lena ay unti-unting bumalik sa dati, o marahil ay mas maayos pa. Ang tabloid article ay nabaliwala at ang pamilya Alcantara ay humingi ng paumanhin sa publiko. Ngunit ang pinakamahalaga, muling nabuo ang pamilya ni Lena. Isang hapon, abala si Lena sa pag-aayos ng mga centerpiece para sa kanilang kasal. Ito ay isang simpleng seremonya lang, sa isang maliit na simbahan, malapit sa barangay Masikap, kasama ang kanilang mga malalapit na kaibigan at pamilya. Mama, anong gusto mo, pink o blue?
Tanong ni Bea, hawak ang dalawang lobo. Kahit ano, anak. Basta masaya ka, sabi ni Lena at hinalikan ang ulo ni Bea. Dumating si Joaquin, nakasuot ng simpleng puting barong. Umiti siya kay Lena, isang ngiting puno ng pagmamahal. Handa ka na ba, Jimrek Alcantara? Tanong ni Joaquin, sabay yakap kay Lena. Handa na ako, Jimmy Alcantara, sagot ni Lena at hinalikan niya si Joaquin. Ang lahat ng sakit ng nakaraan ay tila naglaho, napalitan ng pag-asa at kaligayahan. Dumating ang araw ng kasal. Ang simbahan ay puno ng mga bulaklak at ilaw. Nakaupo sa harap sina Lucas, Milo at Bea, na abala sa pagtingin sa kanilang mga magulang. Si Tatay Ben ay nakangiti at maging si Ate Nena ay tahimik na nanonood, hindi nagtataka. Naglakad si Lena sa aisle, ang kanyang puso ay puno ng pagmamahal. Nakita niya si Joaquin na nakatayo sa dulo, naghihintay sa kanya. Ang lahat ng pinagdaanan nila ay sulit. Ang bawat luha, bawat sakit, ay naging daan para sa araw na ito. Ipinapangako ko, Elena, na mamahalin kita habang buhay, sabi ni Joaquin, habang isinusuot ang singsing sa daliri ni Lena. Hindi na kita kailanman bibitawan. Haharapin natin ang lahat ng pagsubok ng magkasama. Ipinapangako ko rin, Joaquin, na mamahalin kita ng walang hanggan, sagot ni Lena, habang isinusuot ang singsing kay Joaquin. Salamat sa pagbabalik mo. Salamat sa pagmamahal mo. At salamat sa mga anak natin. Pagkatapos ng seremonya, nagpunta sila sa isang maliit na reception sa bakura ng Tamana Sweet Treats. Ang lugar ay puno ng tawa at saya. Nagtakbuhan ang mga bata, masaya na muling buo ang kanilang pamilya. Papa, gusto mo po ng cupcake? Tanong ni Milo, habang inaabot kay Joaquin ang isang cupcake. Naman, anak, sabi ni Joaquin, at kinagat ang cupcake. Ang sarap. Katulad ng mama mo. Nagtawanan sila. Niyakap ni Joaquin si Lena at hinalikan siya sa noo. Pagkatapos ng ilang buwan, unti-unting nagbago si Tita Lourdes. Madalas siyang dumadalaw sa Tamana Sweet Treats, naglalaro kasama ang mga bata. Sinusubukan niyang bumawi sa lahat ng pagkakamali niya. Nakita ni Lena ang tunay na pagsisisi sa mga mata ni Tita Lourdes at unti-unti niya itong tinanggap. Isang gabi, habang nakaupo si Lena at Joaquin sa veranda, tinitingnan ang mga bituin, napansin ni Lena ang mga anak nila na natutulog ng mahimbing sa kanilang mga kama. Ang kapayapaan na nararamdaman niya ngayon ay walang kapantay. Salamat, Joaquin, bulong ni Lena. Salamat sa pagmamahal mo. At salamat sa bagong simula. Walang anuman, mahal ko, sagot ni Joaquin at hinawakan ang kamay ni Lena. Ang pag-ibig natin ay parang mga bituin. Walang hanggan. Nandoon lang kahit na minsan ay natatabunan ng mga ulap. Pero kapag nawala ang mga ulap, babalik at mas magniningning pa. Tiningnan ni Lena si Joaquin, ang kanyang puso ay puno ng pag-ibig. Ang kwento nila ay isang patunay na ang tunay na pag-ibig ay kayang lampasan ang lahat ng pagsubok, gaano man ito kahirap. Ang pagpapatawad ay nagdudulot ng paghilom, at ang pagmamahal ay nagbibigay ng bagong simula. At sa gitna ng barangay masikap, ang Tamana Sweet Treats ay hindi na lang isang tindahan ng tinapay. Ito ay naging simbolo ng isang pamilyang muling nabuo, ng pag-asang natagpuan, at ng walang hanggang pag-ibig. Maraming salamat po sa inyong paglalakbay kasama namin sa kwentong ito. Mula sa simula ng T, ang lihim na pagbabalik ng SE hanggang sa huling pahina ng I, bagong simula, walang hanggang pag-ibig. Taos puso po kaming nagpapasalamat sa bawat oras na inyong inilaan upang pakinggan ang bawat kabanata. Ang pagsusulat ng kwentong ito ay hindi lamang isang simpleng proseso, ito ay isang emosyonal na paglalakbay. May mga pagkakataong masaya, may malungkot, may nakakagulat, at may nakakapagpainit ng puso. Bawat salita ay binuo ng may pagmamahal at pag-asa, upang maibahagi ang isang mundong puno ng hamon, ngunit higit sa lahat, puno ng pag-ibig. Sa bawat pahina, sinikap naming ipinta ang larawan ng dalawang pusong nagkahiwalay dahil sa panlilinlang, ngunit muling pinagtagpo ng tadhana at ng isang pamilyang karapat-dapat ipaglaban. Naway na ipakita namin kung gaano kahalaga ang pag-ibig na nagpapatawad, ang kapangyarihan ng paghilom mula sa mga sugat ng nakaraan, at ang walang hanggang pag-asa na laging nandyan sa bawat bagong simula. Ang kwento ni Joaquin at Lena ay isang paalala na sa kabila ng lahat ng sakit at pagsubok, ang pagmamahalan, ang pamilya,
at ang pagtitiwala ay mananatiling mga sandigan na magbibigay lakas at liwanag sa ating buhay. Sana po ay nag-iwan ito ng magandang marka sa inyong puso, at naway naantig nito ang inyong damdamin sa iba't ibang paraan. Ano po ang inyong naramdaman habang nakikinig? May bahagi po ba ng kwento na lubos na nagpaiyak o nagpasaya sa inyo? Nais po naming marinig ang inyong mga saloobin at damdamin. Muli, maraming salamat po at magandang araw sa inyong lahat.